consanguinity. Nagpahayag ng matinding pagtutol si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na tinatalakay sa Kamara. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nitong Marso 3, sinabi ni Erice na maaring lalo lamang umanong palakasin ng kasalukuyang bersyon ng panukala ang umiiral na political dynasties sa bansa. Nakalusot na sa committee level ang substitute bill kung saan kabilang sa mga naghain sina House Speaker Faustino Bojidi III at House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Sinisi ni Erice si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa pagpapahintulot sa mga kaalyado nitong mambabatas na maghain ng bersyon ng panukala na anya ay posibleng magpalakas pa sa mga political family. Sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung Independent Commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, bola nun. Bola, Marcos. May sagot naman ang Malacanang sa naging pahayag ng kongresista. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung hindi sang-ayon si Erice sa bersyon ng panukala na inaprubahan sa komite, maaari naman umano itong pagdebatehan sa plenaryo ng Kamara. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya ng versyon sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. Dagdag ni Castro, hindi lamang ang Pangulo ang magpapasya sa magiging kapalaran ng panukala dahil dadaan pa ito sa proseso ng deliberasyon sa Kongreso. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo isinisisi niya sa Pangulo. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Ayon pa kay Castro, kabilang sa mga prioridad ng Pangulo ang Anti-Political Dynasty Bill na tinalakay din sa huling pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. At natuwa nga po siya na umaandar po ito at nung nag-report nga po si si Senator Riza Ontiveros na nagkakaroon na ng public consultation, ang nais lang po talaga ng Pangulo ay mapabilis. At kung ano ang pinakamagandang batas para sa anti-political dynasty bill or rather law, yan po ang nais ng Pangulo. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pang pinal na posisyon si Pangulong Marcos Jr. sa antas ng consanguinity na isasama sa panukalang anti-political dynasty bill. Tugon ito ni Castro nang tanungin kung may particular na degree of relationship na nais ang Pangulo kung hanggang 2nd degree o 4th degree nasaklawin ng panukala. Ayon sa kanya, pinag-aaralan pa ang naturang probisyon at nakadepende pa rin ito sa magiging bersyon ng panukala na ipapasa ng Kongreso. Dagdag pa niya, kapag naipasa na sa Pangulo ang panukalang batas, saka pa lamang ito masusing rerepasuhin ng punong ehekutibo bago magpasya kung lalagdaan o ibivito. Ang usapin sa level of consanguinity ang isa sa mga sensitibong bahagi ng panukala dahil dito nakasalalay kung gaano kalawak ang magiging saklaw ng pagbabawal sa magkakamag-anak na sabay-sabay o sunod-sunod na humahawak ng posisyon sa pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.